Isinusulong sa sangguniang palalawigan ng Isabela ang pagbuo ng isang institutionalized provincial El Nino Drought and Water Preparedness and Response System kasunod ng patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa mga dam at banta ng matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa naging pahayag ni Board Member Jonathan Jose Calderon ng 5th District sa isinagawang mobile session ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Rojas, sinabi nitong nakababahala na ang kasalukuyang sitwasyon dahil sa patuloy na pagbaba ng supply ng tubig bunsod ng kakulangan ng ulan sa watershed. Ayon kay Board Member Calderon, batay sa ulat ng Nia Mariz, nasa 28% ng service area nito ang may mataas na posibilidad na hindi mapatubigan kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig. Anya, abot sa 25 vulnerable rise areas o mahigit 17,000 na hektarya ng sakahan na posibleng maapektuhan na ginabibilangan ng 87 irrigators associations at humigit kumulang 13,000 farmer beneficiaries. Kabilang sa mga itinuturing na high-risk areas ang mga bayan ng Burgos, Ramon, Angadanan, Gamu, Cabatuan, Alicia, Luna, Reyna Mercedes, Nagilian, San Mateo at ilang bahagi ng Kawayan City. Dahil dito sinabi ni Calderon na hindi na dapat hintayin pang lumala ang sitwasyon bago kumilos ang pamahalaan. Binagyang diin niyang hindi kayang kontrolin ng tao ang panahon, subalit kaya ng pamahalaan na maghanda, magbigay ng maagap na babala, maglatag ng malinaw na koordinasyon at tiyaking hindi mapapabayaan ang mga magsasaka sa oras ng krisis. Iginit niya ang pangangailangan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Nia Mariz, Pag-asa, Department of Agriculture, Philippine Crop Insurance Corporation, water districts, electric cooperatives, mga lokal na pamahalaan, kooperatiba at mga barangay upang maging maagap ang pagtugon sa banta ng matinding tagtuyot. Bagamat kinakailangan pa itong dumaan sa masusing konsultasyon at deliberasyon, malinaw anyang ipinakikita ng kasalukuyang sitwasyon na hindi na maaring umasa na lamang sa emergency response at kinakailangan ng magkaroon ng pangmatagalang sistema sa paghanda laban sa El Nino at kakulangan sa supply ng tubig. Ganitong bahagi ng pahayag ni Board Member Jonathan Jose Calderon. Pag pinag-uusapan natin ang pagbaba ng tubig, hindi ito ordinaryong balita lamang. Mr. Presiding Officer, the situation is concerning. In fact, it is already alarming. We have heard forecast of a possible super El Nino, or what expert may formally refer to as a very strong El Nino. Hindi na po mahalaga kung ano ang tawag natin dito. Ang mahalaga ay may malinaw na babala